Hindi ko inasahan mga be na may bisita palang darating dito sa bahay. Naluto na ako niya ng pagkain ng mga amo at nagkakape ako nang dumating siya. Kaya nga naman hindi ko papakainin yung bisita ko, no? Kaya nagpalabas na lang ako ng manok dito. Buti na lang may naiwan pa dun sa manok na in-order ko nung nakaraan. Kaya gagawin nating fried chicken yan. Naubos ko na din kasi yung pagkain ko na kanin. Kaya wala talaga akong ipakain sa aking bisita. Bale, yung fried chicken pala na gagawin ko ay minarinate ko muna yan siya sa lemon. Nilagyan ko siya ng medyo maraming garlic powder, onion powder, at syempre, ilagyan natin yan ng sweet paprika. Huwag din tayong magkalimot maglagay dyan ng paminta at syempre yung asin para manuot yung sarap ba. Maglagay din tayo dyan ng kaunting magic sarap. Bukas na ako ng bago kasi naubos na yung una kong binuksan pero kunti-kunti lang naman yung nilalagay ko. Oy, wag naman masyado. Bigla kasi siyang dumating dito, hindi ko alam kung bakit. Walang pasabi tapos na akong nakaluto ng pagkain ng mga amo at para lang talaga yun sa kanila kasi bala ko, hindi ako kakain. Kasi habang nagkakape ako, kumain na ako ng kanin tapos yung natira kong ulam na upo kahapon na may sardinas. Siya, hindi pa talaga siya nakapananghalian. Alangan naman ang ipakain ko, no? Kaya ayan, for the fried chicken tayo for today. Minarinate ko muna yan yung ating manok. And then dito naman sa dry ingredients na gagamitin ko mamaya ay naglagay lang ako dyan ng flour. Naglagay ng kaunting magic sarap. At itong ating onion powder, garlic powder, paminta, at saka yung tawag nito, yung konting asin at itong ating sweet paprika. So, kung anong yung minarinate ko dun sa manok, yun din yung nilagay ko dito sa dry ingredients. So, mix-mix ko lang yan para maghalo-halo, pero nabahing pa ako. Oy, Dios mío, Marimar Santissima. After 30 minutes, ay ayan na, nagpainit na ako dyan ng mantika. Kasi nga, mga 4:30 p.m. ay kailangan ko nang gumawa ng kape dyan. So, hindi pwedeng magkasabay-sabay. So, sinabay ko na lang yung pagsasaing. Kaya, habang nagsasaing ako dyan, ay nagpiprito na lang ako dyan ng fried chicken. Kasi nga, after mga few minutes, ay baka kakain na yung amo ba. Ayaw ko naman na maamoy nila yung prito, no? Kasi malay mo, may mga bisita pa naman na darating. Tamang-tama nga na pagprito ko ng manok ay nagsabi na yung amo ko na kakain na sila at mag-prepare na daw ako ng tea at coffee kasi nga medyo maaga darating yung mga bisita. Hindi na nga lamang nandito yung kasama ko kaya mabilis na lang namin na ihanda yung mesa. So, kumakain na yung mga amo dyan. Hindi pa naman luto yung aming manok. Ito, for the gawa muna ako ng mga tea. Pero siya naman yung tagahugas. Yun lang talaga yung ano niya dito, Bino, yung kanyang schedule dito o kanyang ginagawa pag nandito siya sa bahay is tagahugas siya. So, malaking tulong na yan sa akin mga yung mga ibang mga gawain ay ako na. Kaya hinahayaan ko yan siya na umuupo at nagsisilpon lang. Kasi pag may hugasan, ay hindi ko na siya kailangang utusan pa kasi kusa na siyang naguhugas. Ready ko na muna dito sa kabilang kusina yung pag ano ng gawa pero hindi pa ako pwedeng maggawa dyan ng gawa kasi nga nagpiprito pa ako ng manok at nagsasaing. Ayaw kasi ng amo ko binagagawa ako ng gawa dyan habang nagluluto ako ng pagkain. Hindi ko alam kung bakit. Pero ayaw talaga kaya inihanda ko na muna kasi paluto naman yung aming kanin at saka yung aming manok dyan. Kaya for the handa na lang muna yung kape. Habang nagbabantay din naman ng aming piniritong piniritong manok. Mantalang ko yung kasama ko dun sa kabila ay naguhugas siya ng ibang mga hugasin. Tamang-tama na nga lang at naluto na nga itong aming manok kaya nilagay ko na muna dito para patuluin yung mga mantika. Isit aside muna ba para makatulo siya para mag-crispy ba. Antin itong aming kanin ay luto na din kaya pinatay ko na muna. Saka naman ako naggawa nitong kape. Sa paggawa pala ng kape ay 3 klase ng kape yung nilalagay ko. Yes, magkakaiba talaga sila ng lasa. Kasi yung isa lang yung ilalagay ko, malabnaw daw. Pag yung isa naman, matapang. Yung may-ari niyan, yung nasa silupin kay Madam Abir, yung nasa plastic na lalagyan kay Mama, at yung sa maliit na lalagyan, yun yung sa amin sa bahay na ginagamit. Guluhan ako sa kanilang tatlo kasi nga, gusto nila, yun yung gagamitin ko. Pero hindi naman sila satisfied sa isa't isa. Kaya ayan, ging-combine ko na lang silang tatlo para walang silusan. Kaya ayun, wala na silang reklamo. Medyo konti nga yung ginawa na mainit na tubig ng kasama ko. Tapos sabi ko sa kanya, gawan niya ako ulit, mabuti na nga lamang at ginawa niya ako ulit. No? Iniwan ko na muna yan kasi kami muna ay magliligpit. Mas gusto kasi ng mga amo na medyo matagal-tagal yung paglalaga ng kape nila. Hindi ko alam kung bakit. Siguro mas the more natatapang or basta iwan ko sa kanila. Basta pag matatanda na yun yung gusto nila, yung medyo matagal yung pakuluan yung kape ba. Katamang-tama nga lang natapos na yung aking mga amo. Ako yung naghahakot ng pinagkainan nila. Tamantalang itong kasama ko ay ayan, naghugas na siya. Diba? Malaking tulong yan sa akin. Tapos pumunta na ako dito sa kabilang kusina kasi nga luto na itong ating kape at ilalagay ko na yan sa may sala kasi baka mamaya biglang darating yung bisita ba magpapa
gawa pa ako ng pausok nila. At least mahalaga ako. Nandyan yung bisita, ay may kape at may kape at shy na naiinumin nila. Gagawa pa sana ako ng gravy namin dyan, kaso nga lang yung alaga ko ay nagpa-plancha pa ng damit niya, kaya umakyat muna ako sa taas. Dahil pagbaba ko nga ay gumawa na ako nitong gravy namin. Naglagay lang ako dyan ng ibap na gatas. At itong dry ingredients na ginamit ko kanina sa manok ay hindi ko tinapon. Yun yung ginawa ko, and then nilaglagay lang ako dyan ng magic sarap at toyo. Bilis lang talaga gumawa ng gravy mga bino. So hinalo-halo ko na muna yan siya before ko paapuyan para matunaw talaga yung yung tawag yan, yung kanyang flour. Nagdagdag din ako dyan ng tubig para hindi masyadong malapot. Sa paggawa ng gravy, yun, ganun lang siya kasimple, be. Kayo na magtansya kung gaano kalapot o gaano kalabnaw yung gravy ninyo. Kapag nahalo nyo na siya, syempre paapuyan nyo na yan, and then syempre halu-haluin nyo na yan hanggang sa magiging siya, medyo malapot ba. So ganun lang ka simple, be, gumawa ng gravy. So kung gusto nyo matubig pa, hindi lagyan nyo lang siya ng tubig, that's it. O diba, ganun lang ka simple, may gravy ka na. Masarap talaga yung isaw-saw sa fried chicken, lalo yung pagkaluto ko ng fried chicken is napakayusarap. Katapos na nga magugas itong aking kasama, kaya ayan, nagsiselfon-selfon muna siya. Kaya ako naman dito, inaghanda ng aming pagkain. Ay syempre, be, siya yung bisita ko dito sa bahay, kaya kailangan natin siyang asikasuhin ng maayos kasi wala akong tagahugas. Pambawi lang yan, Bioy, kasi masipag naman siya maghugas. So, diba, nababawasan niya yung aking trabaho. Malaking tulong na yan sa akin. Saka minsan, pag hindi ko talaga kaya na pagsabay-sabayin yung aking trabaho, di ayan, inuutusan ko siya. Pero after that, mas lamang talaga yung cellphone day. Oy, naunsa naman mo. Tapos, yun nga lang, yun ang pambawi ko, pagkain nga lang. Magkakaiba man kami ng kulay, magkakaiba ng lahi, magkakaiba ng paniniwala at pag-uugali. Pero, pagdating sa trabaho, ay walang inggitan, walang lamangan, walang away, mga bi. At saka may kabaitan naman talaga itong kasama ko na to. Hindi siya kagaya ng katulad niya na hindi marunong makisama. Pero siya is marunong talaga siya makisama, bi. Ano nga ako nito sa kanya, proud nga ako sa kanya, kasi nga kahit ganun yung kanyang amo, naku, napakataas ng kanyang pasensya. Yun na yung pinakasikreto, bi. Pakikisama lang talaga. So tara, kain tayo mga bi.